Nagdeklara na ng food security emergency sa bigas ang Department of Agriculture. Inirekomenda ito ng National Price Coordinating Council dahil sa anilay extraordinary na pagtaas ng presyo ng lokal na bigas. Yan ay kahit na bumaba na ang taripa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, dahil sa food security emergency, maaari nang ilabas ng National Food Authority o NFA ang kanilang buffer stock sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at kadiwa ng Pangulo Program. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC, magandang tanghali po. Israel, magandang tanghali po sa lahat. ASEC, ano po ang mangyayari ngayong nagdeklara na ng food security emergency? Pangunahin dito, Cheryl, ang ating National Food Authority ay pwede na maglabas ng kanyang stocks at nabanggit nga kanina sa pulong balitaan na ilalabas ito at 33 pesos per kilo para sa ating mga LGUs at iba pang government agencies na interesadong bumili ng bigas ng NFA. Kailan po ilalabas sa merkado ang NFA rice? Inaayos na lang yung guidelines. Posible kung hindi man bukas sa susunod na araw ay masimula na maglabas ang NFA ng katawangang FPI para sa ating mga lokal na pamahalaan. At ASEC, gaano po karaming supply ng NFA rice ang ibubuhos sa merkado at anong klase po ito? Paunang tinatarget yung kalahati ng stocks niya na 300,000 metric tons. So ang ilalabas ay 150,000 metric tons muna. Opo. Pero saang mga lugar po ito? Saang unang prioridad nyong maabot nito pong 33 pesos per kilo na bigas? Pangunahin, Cheryl, dito sa National Capital Region dahil dito mataas na-record yung extraordinary increase sa presyo ng bigas. Tinitingnan din ng PSA. So ang Region 7, outside of Metro Manila, ay tinitingnan natin yung mga key metro areas din na naging mataas yung presyo ng mga nakalipas na buwan. Tapos paano po ang bilihan nun, ASEC? May limit po ba? Ang limit ay doon sa babagsakan ng NFA kasi bawat area mayroong corresponding na possible na allocation per LGU at from LGU to consumers. So si LGU na yung mamamahalan. Sila na po ang magde-decide kung ilang kilo per family ang pwedeng bentahan or per individual. Yes, o maglalabas naman din ng guidelines. Kahit kung hindi susunod na araw, ang guidelines nito katuwang ang ating LGUs at saka government agencies. Opo, may tansya ba ang DA kung gaano po katagal bago nito mapababa? Yun talaga pong presyuhan ng bigas? Ang target natin ay sa lalo madaling panahon pero may kakaroon tayo ng periodic review kung we are nearing already doon sa objectives natin na pababain talaga yung presyo. Pero may wala pang nakalagay na deadline. Opo. Doon sa resolution, doon sa declaration, but nakalagay naman doon na anytime pwedeng i-lift ng ating taling. Pero may commitment po ba mula sa rice retailers na magbababa nga sila ng presyo kapag ipinatupad itong food security emergency? Ang ano kasi dito, Cheryl, ay ang ilalabas natin yung presyo ng NFA na 35 pesos ang commitment natin sa ating mga LGUs na pwede nilang mabenta kasi ilalabas natin ito at 33 pesos per kilo. So may kakaroon ng kasunduan na dapat ilalabas nila ito at 35 pesos. At yan ay imo-monitor ng ating ng ating NFA, ng kasama ang DTI at saka yung ating AMAS. Anong klaseng bigas po ito, ASEC? Ito ay well-milled rice na bigas natin, 25% broken. At 0 to 3 months. Kumbaga pwedeng bago hanggang 3 months yung stocks ng NFA na ilalabas. Paano po kung hindi rin sumunod yung mga iba po na mapababa, yung iba pang klase ng bigas?
Kakayanin po ba itong magpapatuloy ng ganito? Yung pong stocks natin, ibig sabihin po ba hanggat hindi po natin stabilize or nagiging tama ang presyo ng bigas, ay patuloy po natin gagamitin yung stocks ng NFA? We are hoping na mapababa niya yung presyo sa merkado, pero of course hindi naman natin nakalagay kasi doon sa NPCC resolution hanggang ma-reach lang yung level prior doon sa July 2023 na biglaang pag-shoot up ng presyo ng bigas. May presyo actually doon, yung regular at well-milled rice. Kung di ako nagkakamali, nasa between 41 to 45 pesos ng regular at well-milled rice. So, ano naman yan, posibleng abutin yung ganung presyuhan sa mga susunod na panahon. Pero sinasabi rin ng ating batas, yung RA 12078, if in case kulangin ang NFA, pwede namang mamili uli sa lokal na source yung ating DA para mapunan yung pagkukulang ng NFA. Ang kagandahan dito, Cheryl, ay by February, ngayong February, mag-start na uli yung anihan hanggang Abril ito. So timing lang din. Kamakailan po nagbaba ng taripa sa imported na bigas tapos nagpatupad pa ng maximum SRP. Hindi po ba ito naging epektibo sa pag-control ng presyo? Kaya po tayo, tinuloy na yung pagdedeklara po nitong paglalabas ng bigas na NFA na nasa 35 pesos ang bentahan. Pero kung titingnan mo yung pagtaas ng inflation simula nga noong July hanggang December last year, makita natin doon sa actual data ng PSA, grabe ang itinaas. Nagsimula siyang bumaba actually July, August last year, simula na magkaroon ng Executive Order 62. Pero hindi ganun kabilis kumpara doon sa bilis ng pagtaas. So yung presyo ng bigas prior to July 2023, kumpara natin ngayon, hindi pa rin ganun kalaki yung binaba o inanintulad. Kaya nagkaroon pa rin ng deklarasyon ng food security emergency para at least ma-ensure talaga natin yung magandang pagbaba ng presyo ng bigas. Again, hanggang kailan po ipatutupad ang Food Security Emergency, ASEC? At bigas lamang po ba ang magiging saklaw nitong Food Security Emergency? Bigas lang ang saklaw kasi ito ay nakapaloob sa provisions ng Republic Act 12078 o yung amenda sa Rice Tarification Law. Again, on the deadline kung kailan ito ipapatupad, again, subject ito sa aming review at kung makita natin na pwede na magkakaroon ulit ng rekomendasyon para i-lift naman yung nasabing deklarasyon. Isingit na rin po namin, ASEC, yung ginawang pagkontra po ng Philippine Egg Board Association sa sinabi ng inyong ahensya na may posibleng shortage ng itlog sa summer. Ano po ang basihan ng DA? Kasi maaari raw po itong magdulot ng artificial price hike sa itlog, yung pronouncement na ito. Nagiging proactive lang ang kagawaran, of course, sa panguna ng ating kalihim, hinggil dito sa issue na ito. Kasi kung titingnan natin ang trend, yung cycle ng production ng itlog, totoo naman sa ngayon talaga may oversupply pa. Pero pag nagkakaroon kasi ng oversupply, lalo ngayong January, February hanggang March, ang tendency kasi ay magkaroon ng culling para makontrol yung pagdami ng ating layer at saka ng itlog. Pag nagkataon naman ito, bigla namang nagkukulang ng supply, hindi naman nagkukulang per se kung hindi malaki yung nababawas at tumataas bigla yung presyo ng itlog. So nagiging proactive lang tayo na hindi maulit yung mga nangyari na dati na biglang nagkakaroon ng disruption sa supply at nagkakaroon ng sobrang pagtaas sa presyo. At of course, proactive stance din natin against avian influenza na nangyayari sa Amerika ngayon na sobrang mahal ng itlog at kulang din. Marami pong salamat sa inyong oras. Agriculture ASEC Arnel de Mesa. Magandang tanghali po.